Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kalikasan. Mag-move naman tayo ngayon sa next naman, itong si Larry. Ito yung ating inaabangan. Inaabangan natin, Brother Larry. Good evening sa'yo, bro. Hello, bro. Magandang gabi. Oh, good evening sa'yo. Oh. Ay, salamat naman ng salamat naman at nakapasok ako ngayon. Tagalan ng panahon nag-usap tayo. Isang taon na yata eh. Oh, ba't ba kasi ang tagal mong bumalik? Wala na yung nawala na yung tawag nito, yung promo na ginagamit ko dati. Nawala na eh. Hindi ko nga alam kung kailan kailan mapuputol ang to. Wala na kasi. Yung dati kasi ginagamit ko, unlimited. Ito kasi consumable na eh. Kaya hindi na ako masyado nakakapasok sa mga live ng mga programa ng mga gagaya nito. Oh. Pagkabit ka internet para meron kong unlimited. Gaya ni Eugene Gapo, nagpagkabit ng internet. Narating din dyan. Siguro, hindi pa ngayon. Sige bro, anong gusto mo itanong bro? Kanina narinig ko na sinabi ni Bro John Riata yun na yung bautismo tatlong paraan. Tama ba yun? Yes bro, sa ating panahon ngayon bro, meron ng tatlong paraan. Anong ating panahon? Sa ating panahon kasi ang bautismo hindi siya nanatili noong unang panahon. Siya ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Kaya sa ating panahon ngayon, may tatlong uri ng bautismo. Kahit noong unang panahon po dyan yung bautismo, ayon sa mga scholar, ang gamit talaga ng bautismos, sa Greek bautismos, tas ang gamit niya, hindi isang gamit lang, hindi to immerse. Hindi immerse, hindi to immerse. Hindi lang, pwede rin yung buhos, pwede rin yung, actually dalawa lang, yung buhos at yung to immerse. Yun talaga ang bautismos. Hugas, tapos yung isawsaw. Yun ang nasa Concise Dictionary na meron ako. Pero yung wisik, di rin yun bawal. Basahin mo yung Ezekiel 36:25 bro dyan do.
O sige, basahin natin yung Ezekiel. Teka. Naipaliit ko eh. Yan, Ezekiel. 36:25. Okay, 36:25. Ito ang sinasabi sa naturang talata. Kahit wisik, kaya ka ng linisan. Yes. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. Tagalogin mo dyan para mabasa yung wisik. Sige, Tagalogin natin. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. So napakalinaw na even wisik, kaya kang linisan ng Diyos. At yung binasa natin kanina sa English, basahin mo sa NIV bro Jando, sprinkle yun. King James Version yung binasa ko bro, King James Version. Sa NIV, sa yung 10:22 ng Hebrews. Okay, 10:22 NIV. Oo. Okay. Anong pahayag ni San Pablo yan? Hebrews 10:22. Ito sabi sa 10:22 ng Hebrews, gamit ang let us draw near to God with a sincere heart and full of assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Yun. So, walang problema sa immerse, wala rin problema ang buhos, wala rin problema ang sprinkle dahil salita ng Diyos ang ginagamit kapatid at hindi ang material na bagay lang. Yun ang nakapagpalinis talaga sa atin. Okay, Brother Larry? Kaso wala naman sinasabing bautismo yung wisik na sinasabi. Yung binabasa nyo, hindi naman bautismo yan. Yun lang yung problema. Yan. Bro, kasi tumutol ka sa sagot ni Brother John Ray. For clarification na lang bro, kasi ganyan kasi ang rule ng punto por punto eh. Once na tumutol ka sa sagot ng sumasagot sa iyo, ikaw ay tatanungin, no? Ako magtatanong sa iyo. Kung hindi yan baptism, ano yung ritual na ginagamitan ng tubig na kapag nabasa ka, malilinis ka sa iyong mga kasalanan? Anong ritual yun, bro? Correct. Pakisagot, Brother Larry. Yung binasa nyo kasi, ano yan? Hindi bro. Ganito bro. Sagutin mo yung tanong ko bro. Kasi tumutol ka. Teka muna. Tumutol ka sa sagot ni Brother John na yun ay bautismo. Kaya for clarification na lang sa mga nanonood, kung hindi yun bautismo, anong klaseng ritual na ginagawa ng Kristiyano na kapag nabasa ka, matatanggal ang lahat ng kasalanan mo? Anong ritual yon? Anong seremonya ginagawa? Sino naman nagsabi sa iyo Kristiyano yan? Ang sinasabi dyan? Basahin natin, no? Hebrew. Pakisagot lang, Brother Larry, ha? Ang kausap ba ni Apostol Pablo sa Hebrew 10:22, Kristiyano ba o hindi Kristiyano? Pakisagot. Hindi yung Hebrew, yung binasa nyo. Hindi bro. Teka, wag ka munang lumusot para hindi tayo matatagalan. Kasi matatagalan tayo nito eh. Umiiwas ka eh. Bro, sagutin mo ito bro ha. Sino ang kausap ni Apostol Pablo sa Hebreo 10:22? Kristiyano ba ang kausap niya diyan, pinangangaralan niya o hindi Kristiyano? Sagutin mo lang. Ilagay mo sa Tagalog yan. Tagalogin natin kasi gusto Tagalog, hindi yata nakakintindi ng English eh. Tagalogin natin. Kasi bakit hindi nakakintindi ng English? Eto. Kaya't lumapit tayo. Huwag mo pagyabang. Ito ha. Kaya't lumapit tayo. Tayo, kasama siya, ano? Kasama siya, tayo eh. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Tanong ko sa iyo bro, sino ang kausap ni Apostol Pablo dito? Kristiyanos o hindi Kristiyanos? Ang kausap dyan, Kristiyanos. Ayun, okay. Follow-up question bro. Sinagot mo na yung tanong, so may follow-up question ako. Ngayon, maliban sa bautismo, bro, maliban sa bautismo,
Anong seremonya ang ginagawa ng Kristiyano na kapag nabasa ka ng tubig, magiging malinis ka sa puso mo at sa kasalanan mo? Anong seremonya yun, bro? Maliban sa bautismo. Malilinis ang malinis ang Ano nga, bro? Anong seremonya, bro? Na kapag binasa ka ng tubig sa katawan mo, binasa ka ng tubig, magiging malinis ka sa kasalanan mo, malilinisin ka ng Diyos. Anong seremonya yon kung hindi yun bautismo? bautismo. Pero yung binasa mo, Bautismo yon. Asan na ang wisit dyan? Oh, yeah, ito, ating basahin sa English. King James Version to. Oh, Bakit mo yung aking babasahin sa English, ha? Naghahanap ka ng lusot, Ito, babasahin ko sa English. Kasi, Basahin mo. ito, sabi sa English, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled. We seek, ha? Malinaw yan. S-P-R-I-N-K-L-E-D. Sprinkled. We seek from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Tanong, maliban sa bautismo, anong ibang seremonya na ginagawa ng Kristiyano na kapag binasa ka ng tubig, matatanggal ang kasalanan mo? Ano yon? Wala nang iba, bautismo lang. Bautismo. Ngayon, bro. Ngayon. Bro, ayon sa talata na yan, ayon sa talata na yan, ang ating katawan Binasa ng tubig. Nilinis ng tubig pero sprinkled lang. Tama yan, mali. Malilinis literal. Kung literal na paglilinis, tama, pwede sprinkle. Pero Ayun, sprinkle. Bro, dahil in-sprinkle, bro. Dahil in-sprinkle ito, Brother Larry, dahil in-sprinkle ito, Brother Larry, in-sprinkle ito, ha, maliwanag to. Washed with pure water, in-sprinkle siya. Ano itong sprinkle na ginawa dito? Anong seremonya ito? Kung hindi to bautismo? Wala naman bautismo dyan, Ikaw na ang nagsabi mismo, maliban sa bautismo, wala nang iba. Babasahin ko ulit sa English, ha? Basahin ko ulit sa English, ha? Let Wag mo us nang basahin. draw. Narinig ko na. Walang bautismo na sinasabi dyan. Kung hindi nga yan bautismo, bro, kung hindi nga yan bautismo, anong ibang seremonyas na ginagawa ng Kristiyano na kapag nabasa ka ng tubig, matatanggal ang kasalanan mo? Ano yon? Walang bautismo. Ano nga yan, bro? Ano nga yan, bro? Bro, bigyan mo ng, bro. Eto ha, magkaliwanagan nga tayo. Brother Larry. Nasa mo, binabasahin mo sa Tagalog. Brother Larry, ganito Brother Larry, Brother Larry. Walang translation sa Tagalog yung sprinkle na sinasabi Brother mo. Larry, eto, mag-ano ka, Brother Larry, ha? Magunos dili ka muna. Kasi ikaw yung nagtatanong dito, sumagot si Brother John Ray. Tinutulan mo. For the clarification sa mga nanonood ngayon, bigyan mo kami ng ibang seremonyas na ginagawa ng Kristiyano na kapag binasa ka ng tubig, malilinis ang kasalanan mo, maliban sa bautismo. Bigyan mo kami ng ibang seremonya. Mali ang tanong mo, hindi binasa. Binasa nga, babasahin ko ulit, ha? Babasahin ko. Babasahin ko. Babasahin ko. Babasahin ko nga. Kung wala pang binasa, ulitin ko, ha? Makinig ka. Magbabasahin ko. Let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Ano yung wash sa'yo? Binasa o hindi? Pwedeng binasa. Pwede ka na pwedeng binasa. Meron bang wash na hindi binasa? Ang paraan kung paano ka binasa. Yun nga, bro. Bro, wag ka muna, bro. Bro, hindi tayo makakapag-move dito, bro. Bro, hindi tayo uusad nito kung hindi ka sasagot ng tama. Maliban sa bautismo, ano ang ibang seremonya na ginagawa ng Kristiyano na kapag binasa ka, matatanggal ang kasalanan mo? Ano yon? Wala nang iba, bautismo lang. Ay, eto, binasa to, bro. Binasa to ng tubig. Binasa ito.
Pag binasa pa, bautismo na. Nang binasa siya, natanggal ang kanyang kasalanan. Anong tawag rito? Ang tanong dyan, ang tanong. Hindi, sagutin mo bro. Nang binasa, bro, ikaw, umiiwas ka eh. Anong umiiwas? Hindi tayo makakapag-move kapag hindi ka sumasagot sa tanong kasi kaya kita tinatanong kasi kumukontra ka sa sagot ni Brother Junre. Ngayon, tanungin kita dito. Pero isang Panginoon, isang pananampalataya. Sumagot, teka, wag ka muna mag-focus ka sa tanong. Saan mo kinuha yung Bro, isip mag-focus ka muna sa tanong. Tanong ko ha, for clarification sa talatang ito ba hinugasan sila o hindi hinugasan? Hinugasan man. Ayan, hinugasan. Ano pa man ano ang hinugas sa kanila bro? Tubig o hindi tubig? Tubig. Tubig. Okay, nang hinugasan sila ng tubig bro, nalinis ba sila sa kanilang kasalanan o hindi? Anong paraan mo na bro dyan? Anong paraan? Bautismo, nalilinis. Pero, yan ay ini-interpret nyo na sarili lang. Wala namang bautismo dyan. Yun na nga bro eh. Sabi mo ini-interpret lang namin kaya kita tinatanong. Tinatanong kita. Hinugasan ba ito? Yes or no? Yeah, tama, nakalagay yan, hugas. Nang hinugasan siya, tubig ba ginamit o hindi? Tubig. Nang hinugasan siya, nang hinugasan siya gamit ang tubig, nalinis ba siya o hindi? Nalinis. Ano yan kung hindi yan bautismo? May nakalagay bang bautismo dyan? Hindi bro, wag kang magtanong. Ito ang pagbibigyan kita. Hindi bro. Hindi tayo makakapag-move on. Hindi tayo makakapag-move on kung hindi ka sasagot. Kasi, kumontra ka eh. Sinasagot na kita eh. Pagbibigyan kita, tanggapin ko sandali yung binasa mo na bautismo yan. Pag binasa na, pagka yan eh, paniniwalaan natin na yung wisik, yung sprinkle, kasi sa Tagalog wala na ang sprinkle eh. Nagbabasa lang kasi kayo ng pabor sa so mali ang King James Version bro. Sa Tagalog, walang sprinkle, walang wisik. Bro, so mali ang bro, mali yung King James Version, nagnilagay sprinkled, mali yun. Magsalita, muna. Pag totoo yan, na ang ibig sabihin dyan ay bautismo. Ibig sabihin, ang bautismo sa Biblia, dalawa. Nakalagay, isa lang eh. Ay, yan ang akala mo, kaya kita tinatanong dito eh. Kasi meron kang ibang mindset eh. Bro, maliban, ulitin ko ang tanong ha. Maliban. Wait lang, tumahimik ka. Maliban sa bautismo bro, ano ang ibang seremonyas na ginagawa ng Kristiyano na binabasa ka ng tubig at nalilinis ka sa kasalanan mo? Ano yon? Maliban sa bautismo, ano yon? Bautismo lang, walang iba. Wala na pala iba. Ayun, kumpleto na. Bro, sige, next question na tayo bro. Bro, kahit na itanggi mo pa, ang mga nanonood kayo nauunawaan na. Kaya babagal tayo kung magmamatigas ka. Kaya move ka na lang sa next question mo. Sige, go. Tama. Sige, itatanong ko ito. Ito ba sinasabing isang bautismo na sinulat ni Pablo hindi totoo to? Okay, Brother Junre, pakisagot. Hindi, ikaw sumagot. Ikaw na sumagot kasi ikaw yung nangangatwiran eh. Sige, ito. Yung sinasabing isang bautismo, isa lang ang bautismong tatanggapin mo sa buong buhay mo, hindi naman dalawa. Correct. Yun ibig sabihin ng isang halimbawa sa amin sa Katoliko, paliwanagan kita ha. Kasi dati ako Sabadista, no? Sa Sabadista, halimbawa nabautismohan ako. Tapos ako'y umalis. Tapos muli magbabalik. Magkakaroon ako ng rebaptism. Dalawa na natanggap kong bautismo. Yung una, tsaka yung rebaptism, dalawa na. Kung umalis ako ulit, tapos ako'y muling nagbalik, meron pa akong third baptism. Ganyan kami sa SDA. Pero sa Katoliko, hindi. Once na bautismohan ka na sa Katoliko, tapos nalipat ka sa ibang relihiyon, pag ikay magbabalik, magkukumpisa lang kami. Wala nang bautismo nangyayari. Bakit? Amen. Isang bautismo lang ang aming kailangan tanggapin. Yun ang minang isang bautismo. Sa buong buhay mo,
isang beses ka lang babautismuhan. Ibig sabihin ko dyan, hindi yan tumutungkol sa kung paanong paraan ka babautismuhan. Yes. Sino nagsabi sa'yo? Sino nagsabi sa'yo na hindi ka tumutukoy? Si Kristo ba nagpabautismo buhos? O sige, ganito. Paano ba binautismuhan si Kristo? Hindi. Ako ang nagtatanong. Bakit mo tinatanong ako? O sige, ito. Sige lang. Sige, di ba? Gagamitin ko yung argumento mo. So, hindi pwede, sabi mo kasi isa lang dapat ang bautismo. So, para sa iyo, bawal isang paraan. Sige. So, sa paanong paraan binautismuhan ng Kristo? Ano ba sa palagay mo? Lumusong sa tubig. Hindi naman binukan yun. O so, lumusong siya sa tubig. Napaka wala naman sentido. Lumusong sa tubig tapos bubuhusan mo roon. So, maliban dyan, hindi na pwede. Wala nang ibang bautismo pwede. Wala nang ibang bautismo. Wala nang ibang paraan kasi isa lang ang bautismo. Brother John, Sige lang. Yung interpretasyon ni Bro Zondo na habang buhay. Sige lang, kapatid. Kapatid, akin sabi mo, ang bautismo lang tulad nung lumusong sa tubig. So kung pabautismuhan ka na hindi pamamagitan ng paglusong, hindi pwede. Ay, mali. Sige. Paano kung may mabasa tayo, ang Diyos nagbautismo hindi sa pamamagitan ng paglusong sa tubig, kundi sa pamamagitan ng ulan? Mali ang Diyos. Sa baha. Hindi, baha, ulan. Bakit? Kristiyano ba? Sa turo ba ng Kristiyano? Teka. Huwag ka lumiko sa Kristiyano, pinag-uusapan bautismo. Bautismo, kasi ang bautismo. Hindi, tinuro sa Kristiyano ang bautismo. Si Pablo nagpahayag. Sige, basahin mo. Unang Korinto 10:1-2 mo dyan do. Sige, basahin natin unang Korinto 10:1-2. Ito ang sinasabi. Tagalogin natin ano? Ito sabi. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap at sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Wait lang kasi may ingay si Tibay. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Nabautismuhan sila sa ulap. Ang ulan yan. So, bawal ba? Bawal yung ginawa ng Diyos, nabautismuhan sila sa ulap at sa dagat. Kailan nangyari yan? Sa Kristiyano ba yan? Hindi yan ang issue, bro. Ang issue mo kasi bautismo. Pare. Itong bautismo ngayon pinag-usapan natin sa panahon ng Kristiyano. So, ibig kong sabihin nagkamali ibig kong sabihin nagkamali si San Pablo sa pangangaral niya sa mga Kristiyano. Bakit? Hindi naman niya pinangaral yan. Ano hindi pinangaral? Ano pala tawag mo dyan? Pinislis lang na. Anong sitas ba sa Biblia? Brother John Ray. Brother John Ray, ating basahin Brother John Ray sa ang dating Biblia. Baka sakali tanggapin niya kung ating babasahin sa ang dating Biblia, no? Ito sinasabi sa ang dating Biblia. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa lapaap at sa dagat. Yan, Brother John Ray. Tanong, Brother Larry, tinatanggap mo ba ang sinasabi ng ang tagal na ang dating Biblia na silang lahat ay nangabautismuhan? Yes or no? Salaysay ni Apostol Pablo yan, pero hindi na tinuturo. Ano tinuturo? Ano ba tawag mo dyan? Ano ba ang tawag mo dyan? Di ba tinuturo? Tingnan mo. At lahat ay nangabautismuhan. Tama ba yan, bro? Tama ba yan, bro? At lahat ay nangabautismuhan, tama ba? Ang lahat natin, sige mo dyan do. Ipigil natin yung benefit of a doubt na yan ay Old Testament sa Pablo. Ito question ko sa iyo. Walang kaloob na yan. Makinig ka muna, bro Larry. Yan bang kaloob na bautismo? Ano? Plus bang gumawa yan? Ayon kay sa Pablo o hindi? Pakiulit, medyo chapi-chapi. Okay, sorry. Yung bautismo na ipinangaral ni San Pablo sa taga-Corinto na nagpanahon ng Moises ang mga tao naliliman ng ulap at ng dagat
tapos binautismuhan sila. So yan bang pangangaral na yan? Yan ba ikaloob ng Diyos sa mga tao? Oo o hindi? Hindi ko masyado maintindihan eh. Ang kuha ko lang, Bautismo! Yun ang bautismo. Yan ang bautismo na ipinangaral ni San Pablo sa Corinto na sa pamamagitan ng tubig at ng ulap at ng dagat na bautismohan ang mga Israelita. Yan ba ikaloob ng Diyos para sa kanila? Oo o hindi? hindi sa Kristiyanos yan. Wala. Hindi yan ang tanong, bro. Bro, hindi yan ang... Brother John Ray, wait lang ha. Ang tanong ko sa kanya, Bro Jando, kung Yes. pasagutin mo natin sa kung yan ba, yung bautismo ba, kaloob ba yan ng Yes, Diyos? Brother Larry, sagutin mo, Brother Larry, ang tanong ni Brother John Ray. Yang bautismo na tinanggap ng mga Israelita nang sila tumawid sa dagat na pula, yang bautismo ba na yan ay kalooban ng Diyos o hindi kaloob ng Diyos? Sagutin mo. Kaloob yun ng Ayun, Diyos. Brother John, sinagot na Brother John Ray. Sa Israel. Question. Ikaw sa lamang question. Kaloob pala. Hindi, takin na yun para madali tayo. Kaloob pala yun. Ang kaloob, makinig ka muna, Bro Larry. Ang kaloob, makinig ka muna. Okay, tama lang. Hindi mo na nila hinawin. Next question. Next question. Dahil kaloob pala yung bautismo na yan, ang kaloob ng Diyos nagbabago o hindi? Nagbago yan. Kasi ang bautismo ngayon, hindi na katulad noon na binabasa mo dyan. sige, Bro John. Okay. Brother John Ray. Brother John Ray. Maliwanag, Brother John Ray. Sa sagot ni Brother Larry, ang sabi ni Brother Larry, iba na yung bautismo ngayon sa ginawang bautismo dyan. So, meron ng dalawa. Okay, so Bro Jando, ibig sabihin, sabi niya nagbabago daw ang kaloob ng Diyos. Basahin mo ang pahayag ni Santiago 1:17 kung nagbabago ba ang bigay na kaloob. Okay, ating basahin sa Santiago 1:17 kung nagbabago ba ang kalooban ng Diyos. 1:17 ng Santiago. Ito ang sinasabi. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago walang pagbabago pala. Sa kanya, Bro Jando, nagbago ang kaloob ng Diyos sa kay Santiago. Walang pagbabago. Sumali ang aral niyo, Bro Larry. Magkatoliko ka na. Tama yung binasa. Mali lang yung pagkakagamit mo. Sige. Brother Larry, for clarification lang sa lahat, para tayo makapag-move ulit. Brother Larry. Para paniwalaan ko kayo. Magbigay kayo ng setas. Kasi San Pablo. Teka, hindi ba ka panipaniwala itong ginagamit ni Brother John Ray na Unang Korinto 10:1 hanggang 2? Di ba ito ka panipaniwala? Unang Korinto 10:1 hanggang 2, hindi ba ito ka panipaniwala? Hindi naman nangyari yan sa Kristiyano. Hindi ko tinatanong, bro, kung nangyari ba sa Kristiyano o hindi. Ang tanong ko, hindi ba ito ka panipaniwala? Nangyari yan. Totoo, Hindi, nangyari. bro. Sagutin mo ang tanong, bro. Itong unang Korinto 10:1 hanggang 2, kailangan bang paniwalaan o hindi? Hindi, kasi hindi dapat. Okay. So ikaw nagtuturo ka ngayon na huwag paniwalaan ang unang Korinto 10:1 hanggang 2. Kasi walang turo ang mga apostol yan. Ayan, Daniel Rason. Itong Aliporis yung nagtuturo na huwag daw paniwalaan ang unang Korinto 10:1 hanggang 2. Okay, tapos na tayo dyan. At least maliwanag sa nanonood ngayon, ang sabi ni Larry Silva, huwag paniwalaan ang unang Korinto 10:1 hanggang 2. O sige, next question nito. Sandali. Lagi na lang kayo eh. Hey, next question na nga. Next question na. Sinabi ko eh. Next question na. Ay, hindi. Sandali lang. Ayaw mo ako magsalitain o... Hindi sinabi mo, hindi ba, na huwag paniwalaan ang unang Korinto 10:1 hanggang 2? Tapos, wag nyo na paniwalaan yun. Oh, yung sabi ni Larry, ha? Kay Larry naaral yan. Hindi yan sa Biblia. Sige, next question na, Brad Larry. Hindi yung muna. Gusto nyo lang kasi makapuntos. Akala nyo nakalasok. Talaga nakapuntos. Sinabi mo kasi na huwag paniwalaan eh. Puntos na yun. Yung kasi... Oh, next question na lang para makapag-move on tayo.
Huwag yan paniniwalaan na tinuturo yan bilang bautismo sa Kristiyano. Sinabi ba namin sa Kristiyanos? Wala O, sige. mababasan yan. Bro, for clarification bro ha. Bro, for clarification sa lahat na nanonood ngayon, tinatanggap mo ba na iba ang bautismong tinutukoy sa unang Corinto 10 at iba yung bautismong tinanggap ni Kristo? Yes or no? Ay, talagang iba. Magkaiba yun. Tinatanggap mo, magkaiba yun. Babasahin ko ha. Hindi, tinatanggap mo magkaiba yun. Tinatanggap mo magkaiba yun. Talagang magkaiba. Okay, pangalawa. Yung bautismo na binasa natin sa ibang talata, paghuhugas ng kasalanan. Tama? Bautismo. Yun, paghuhugas ng kasalanan. Yung tinanggap, yung tinanggap na bautismo ni Kristo. Bro, Huwag ka muna sumingit kasi pag nagsasalita. bro, for clarification to kasi kanina, sumagot si Brother John Ray, tumutol ka. Tumutol ka kanina. Bro, Lare, kanina kasi tumutol ka kanina. Kaya ito yung pangatlo kasi napatunayan na natin. Iba ang bautismo sa unang Corinto 10, 1 hanggang 2, at iba ang bautismo tinanggap ni Kristo. Yung bautismong tinutukoy doon sa ating binasa, paghuhugas ng kasalanan. Ang tanong, yung bautismong tinanggap ba ni Kristo, Larry Silva, yun ba ay paghuhugas ng kasalanan? Yes or no? Yari. Halimbawa, yun paghuhugas ng kasalanan sa mga kasalanan. Ngayon, tanong, si Kristo ba mayroong kasalanan para siya ibautismuhan ng paghuhugas ng kasalanan? Yes or no? Wala siya kasalanan. Modelo lang yon kung paano natin sumunod sa kanya. Okay. Nakuha ko na yung point mo. Ibig sabihin, ang modelo walang kasalanan, tapos ang susunod meron ng kasalanan, ganun. May kasalanan naman talaga tao Yung si Kristo na ginawang modelo, may kasalanan o wala? Walang kasalanan. Tanong. Pareho ba? Hindi, bro, patapusin mo muna ako. Huwag ka kasi para point ng manok yung bunganga mo Napatunayan na. Hindi. Sige bro. Patapusin mo kasi. Kasi bro, ikaw, pumasok ka sa programa ni Bacalares, pinagsasabihan ka na magpakita kag mayong batasan. Ikaw naman, sa programa nyo, pakita ka naman ng magandang ugali mo. No? Sige. Ito. Teka muna ha, para magkaunawaan tayo ha. Para magkaunawaan tayo bro. Wait lang. Patapusin mo muna ako sumagot bago ka magtanong. Wait lang. Para magkaunawaan tayo ganito. Kasi dinamay mo si Bacalares Ito yung ginawa ni Bacalares kasi sa akin bro, Ako'y tinatanong niya sa issue na hindi ko naman inisyo sa kanya. Ikaw, tinanong ka ngayon kasi kumontra ka sa sagot. Ako, wala pa akong kinokontra kasi di pa ako nakakapagtanong, tinatanong na niya ako kaya magkaibang sitwasyon yun. Huwag mong idamay ito si Bacalares dito, Iba yung kay Bacalares, iba yung sa iyo. So, ito tayo. Nagtanong ka, sinagot ka, tumutol ka, kaya ka namin tinatanong for clarification. Kaya bilang pagtanong namin sa iyo, for clarification yon sa mga nanonood. Bigyan mo naman ng hustisya yung mga nanonood. Hindi ito sa atin, dito sa iyo. Sa lahat ito, kaya tumutol ka, bigyan mo ng tamang sagot. Ganon yung Badlare. Okay, so dahil may sagot ka ng binigay, mag-move na tayo sa next question para tayo makapag-move on. Okay na, Badlare? Unmute ka na bro, unmute ka na. Okay na ba yan? Ang akin lang naman, huwag ka kasi magtanong hanggat hindi pa ako tapos sumagot. Hindi naman maganda yung paraan mo Palibhasa programa nyo, ganyan ginagawa nyo. Hindi ganon. Wala akong pakialam kung anong issue ni Bacalares. Ang nakita ko lang doon, na pinagbibigyan ka ni Bacalares, pinagsabihan ka, yun, medyo sumunod ka naman. Dapat bigayan tayo Bigayan tayo. Mabuti pa kausap si RJ Seno sa'yo Wag ka na magpangalan ng iba bro na walang kinalaman sa ating pinag-uusapan. Ang tawag diyan Marites. Wag kang mandamay ng iba na hindi natin pinag-uusapan dito. Sige.
Mag-next question ka na para Brojando, makapag-move on na tayo. Kanina pa yan siya nabutata, Brojando, kaya ikaw nang tinitira. Yun Dahil nga. katak na yan. Kanina pa nabutata eh. At least napatunayan na merong iba't ibang uri ng bautismo. Okay na ako doon. O sige, mag-move ka na sa next question. Brojando, kontra siya kay Santiago kasi sa kanya, nagbabago daw ang kaloob ng Diyos. Pero malinaw Santiago, hindi nagbabago. Ibig sabihin, mayroong ibang paraan ng pagbinyag, hindi paglusod lang. Bro Larry. Kasi hindi mo nababago. Sa inyo lang yung nababago. Sabi ni Santiago, hindi nababago ang kaloob ng Diyos. Inamin mo naman, yung binyag, kaloob yun ng Diyos. Pero bakit sa inyo nagbago? Kung ang Diyos noong unang panahon, nagbinyag siya sa pamamagitan ng ulap, hindi lang sablibog. Bakit hindi natin gamitin na ngayon? Kaya nga kay Ezekiel, pinaliwanag ni Ezekiel na kahit sa wisik, na nadadalisay tayo sa malinis na tubig sa pamamagitan ng wisik. Binasa ka ganina, 36:25. Kaya mali ang aral niyo na puro na lang kayo paglusob o pag-immerse. At kung makikinig ka lang sa mga magagaling na scholar, Larry, no? Kasi tayo hindi naman tayo mga scholar. Yung talagang mga scholar na nag-aaral talaga, tinignan ang mga text at inaral nila yan kung ano talaga ibig sabihin yan. Yung immerse, dalawang ang kahulugan yan sa Greek. Yung baptismos. Immerse, pwede kang immerse talaga sa tubig at buhos. No, kung wag kang mag-stick sa sarili mong unawa sa mga scholar. Ako, meron kasi akong Concise Dictionary of Theology, kaya alam ko mga bagay na yan kasi inaaral ko rin yan. Huwag kang sasayin yung sariling karunungan lang kasi lalabas niyan, may ipit ka pagdating sa mga talakayan. Tingnan mo ngayon, ipit na ipit ka sa amin, kaya si Brojando ang tinitira mo. Kasi wala ka nang ibang bala eh. That is fallacy. Assuming lang yan. Assuming lang kayo talaga. Lalo ka na nag-assume. Hindi kami nag... Teka, pero Junray. Hindi kami nag-assume ha. May bibigay ako, pakita ko ebidensya sa iyo para sa patunayan hindi kami nag-assume. Ito, pakita ko ha. Tingnan sa screen ha. Ito. Tingnan mo ito ha. Is Hebrew 10:22 referring to baptism? Ito yung sagot. Hebrews 10:22 is part of the New Testament in the Bible, and it states in the New International Version, "Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water." Interpretations of biblical verses can vary among different Christian denominations and theologians. In the context of Hebrews 10:22, some Christian traditions may associate the phrase "having our bodies washed with pure water" with the act of baptism. Baptism is a significant ritual in Christianity that symbolizes purification, repentance, and initiation into the faith. So napakaliwanag na ang Hebrew 10:22 is referring to baptism. May ebidensya kami, ikaw wala ka namang ebidensya eh. Kaya move na lang sa next question. May ebidensya kayo. Sumulat. Sino sumulat na? Ito na nga. Binapakita ko sa iyo. Sinerge ko ito sa mga mahuhusay. Ito ay hindi to gawa namin ha. Ang sabi dito, ito ay galing sa mga scholar na kinuha lang niya. Interpretations of biblical verses can vary among different Christian denominations and theologians. In the context of Hebrews 10:22, some Christian traditions may associate the phrase "having our bodies washed with pure water" with the act of baptism. Baptism is a significant ritual in Christianity that symbolizes purification, repentance, and initiation into the faith. So napakaliwanag, Brother Larry, na ang Hebrew 10:22 is referring to baptism. May ebidensya na, kaya mag-next question ka na lang. Malinaw nung binasa mo, Brojando. Malinaw talaga, malinaw. Pero kawawa naman kayo, umasa kayo sa scholar. Sige na, next question na. Isa lang, Bro Larry. Dahil religious tong ginagawa natin, bro. Huwag kang mag-attack sa persona ng tao, bro, ha? Ano lang, let's clash our argument to argumentation ba. Wag na yung persona ni Bro Jando kasi palasi yan, bro, no? Kinukuha Ad hominem tawag diyan, ad hominem. Para malihis yung topic. Wag na yun. Ano lang, gawin mo ang lahat para
maitama mo yung mga pahayag mo. Wag na yung Brujando, ganito ka, ganito. Wag na yun kasi ipalasi yun, bro. Taktika yun sa mga talunan. Sige na, Brother Larry, next question na lang para makapag-move on ka na. Di kanina kasi, alam mo, halos hindi ako makapasok eh. Ang hirap pumasok. Normal yan, bro. Normal talaga yan sa normal yan sa talakayan. Kaya masanay ka na. Hindi normal yan. Kasi gusto nyo, kasi kayo lang nagsasalita halos. Paano naging Hindi, normal yan? sabihin mo, humingi ka ng pahintulot ka, Brujando. Sabihin mo, Brujando, bigyan mo muna ako ng 1 minuto. Bibigyan ka naman eh. Bibigyan ka, wag na yung direkta ka sa kanya na mag-direct attack ka. Mali yun. Anong direct attack? Nakiusap nga ako eh. Pagsalitain mo na ako. Sige na, magtanong ka na, Bro Larry. For the sake of tanungan. Ito na lang. Sige. Gusto niyo tanungin? Tatanungin ko kayo. Ano? Gusto ko paano nyo ba ipaliwanag yung claim niyo ng Iglesia Katolika ay tatag ng Diyos yan? Okay. Si Brujando na. Magaling si Brujando dyan. Ito yan, bro. Ito yan, ha. Kami sasagot pag kumontra ka, saka ka namin tatanungin. Para hindi ka namin tanungin, huwag kang kumontra. Ganun naman ang rule ito sa punto por punto eh. Ito yan, bro. Paano ko papatunayan? Unang-una, walang ibang binigyan ng mga sinulat ng mga apostol, yung kanilang iglesia lang. At yung kanilang iglesia lang ang makakapag-produce ng Biblia. Walang ibang nag-produce ng Biblia maliban sa Katoliko. Pangalawa, nung namatay ang mga apostol, walang ibang maglilibing doon, yung mga nagmamahal nilang membro. Gaya halimbawa, na namatay si Soriano, ang naglibing sa kanya, membro nyo. Namatay si Felix Manalo, naglibing sa kanya, membro niya. Namatay si Ellen G. White, naglibing sa kanya, yung mga membro niya. Ang mga apostol, nung namatay, ang maglilibing doon, mga membro rin nila. At sad to say, para sa side mo, kasi lahat ng mga apostol, sa simbahan namin nakalibing. Ni wala ngang kayong chapter sa MCGI kung saan nakalibing doon ang isa sa mga apostol. Oh, yun ang mga batayan ko. Pang-apat, puntahan mo yung lugar na kaganapan doon sa Jerusalem. Walang ni isa doon pagmamayari ninyo. Ha? Lahat yun, pagmamayari namin yun. Oh. Wala ka bang setas? Hindi puro kwento? Sumagot ako. Hindi, wala bang setas? Hindi puro kwento lang. Ay nako, hindi kwento bro. Pag sinabi mong kwento, wala sa reality. Pag sinabi mong kwento, wala sa reality. Eto nga eh. Ang halimbawa, apostol nagsulat, New Testament, nagsulat sila. Yung kanilang libro, iiwan nila sa kanilang mga alagad, mga Kristiyano yon. Ngayon, sino ang makakapag-produce ng kanilang libro? Natural Kristiyano. Eh maliban sa Katoliko, sino ibang nag-produce ng Biblia? Meron kayo maituro? Naglabas ng New Testament? Nako, siyempre, meron. Sino bro? Sino? Noong taong 405 AD, unang lumabas ang Latin Vulgate. Unang lumabas ang New Testament. Sino ang naglabas nun kung hindi Katoliko? Yun lang ang alam mo. Latin Vulgate. Sino nga bro? Si William Tyndale nag-translate siya sumulat siya ng Biblia from Greek, Hebrew to English. Yun ay ginawa niya. Kailan ginawa ni Tyndale ang kaniyang maganda tanong yan. Kailan si Tyndale? Pinagsusunog na ng mga Katoliko yung sige. Kailan si Tyndale gumawa ng version niya? Kailan? Hindi ako sigurado. 14th century yan. Before Martin Luther, si Tyndale gumawa ng kanyang version. At alam mo ba ang istorya niyan? Nagpaalam siya sa obispo na pahintulutan yung kanyang ginawa na Biblia. Hindi pinahintulutan. Makinig ka. Alam ko ang history ni Tyndale. Binasa ko ang history niya. 14th century, gumawa siya ng kopya. No? Siya ang pinakauna na gumawa ng English translation, pero mali-mali ang translation niya. Kaya binawalan siya ng obispo nila. Mali-mali ang translation. Hindi siya
Hindi siya pinaintinutan ng obispo kasi mali ang mga ano niya. Hindi, ayaw ng Katoliko na sige. sumulat ng mag-translate ng English. Brother Larry, ito na lang Brother Larry para magkaunawaan tayo dahil kumunta ka sa sagot ko eh. Ang Latin Vulgate bro lumabas 405 AD. Inutusan ni Pope Damaso si Saint Jerome na i-compile ang Old and New Testament at nailabas ang Latin Vulgate 405 AD. Ang tanong, kailan ipinanganak si William Tyndale? 14th century lang yan siya, Bro Jando, at baka hindi niya alam, ang tinranslate ni Tyndale hindi Greek to English, Latin Vulgate to English. Ayun na nga, niya. ayun na nga bro. Brother Larry, pakisagot mo nga Brother Larry. Kasi ang Latin Vulgate lumabas siya 405 AD. Tapos si William Tyndale ipinanganak nasa mga 16th century or 15th century. 14. O 14th century. Ang tanong Brother Larry, alin ang mas nauna? Yung Latin Vulgate na 405 AD o si William Tyndale na 14th century? Pakisagot, alin ang nauna sa dalawa? Hindi ako sigurado dyan. Hindi ko sigurado kung alin ang nauna. 405 AD ba o 14th century? Hindi mo alam yan? Ang pagkakaalam ko, may sumulat na iba, hindi lang kayo. Ay, yan na nga bro. Ang Latin Vulgate, ang pinakaunang complete Bible na inilabas, ang Latin Vulgate. Inilabas siya 405 AD. Pero ginamit mo na hindi Katoliko kasi merong William Tyndale. Ang tanong, alin ang nauna? Ang Latin Vulgate ba na 405 AD o yung ginawa ni William Tyndale noong 16th century? Sure ka na 16th century? Yun ang nauna? Yung 16th century? 14th century. 14th century. Babasahin ko ha. Tingnan niyo, babasahin ko dito ha. Wait lang. Ito. Sabi ganito. Ito yung tanong o. Ito yung tanong o. Who comes first? William Tyndale or the Latin Vulgate? Ano sagot? The Latin Vulgate predates William Tyndale. The Vulgate is a Latin translation of the Bible that was largely the work of Saint Jerome in the late 4th century. Jerome began translating the Old Testament and the Hebrew and the New Testament from Greek into Latin around 382 AD. William Tyndale, on the other hand, lived in the 16th century. He was an English scholar and theologian who is best known for his translation of the Bible into English. Ang tanong bro, alin ang nauna? Yung ginawa ni Saint Jerome na Latin Vulgate 405 AD o yung ginawa ni William Tyndale noong 16th century? Ayun sa binasa mo na, una yung Latin Vulgate. O, na Latin Vulgate. Sino ang naglabas ng Latin Vulgate, bro? Katoliko o hindi? Natural, Katoliko. Ayun. Thank you. Oh, next question. Bro, Jando, isa sa mga Jando kung ano yung pinagkopyahan ni Tyndale bro na sa pagkakaalam ko kasi may libro kasi ako niyan nabasa ko sa libro ko 14th century yata si Tyndale 14th century at anong libro ang ginopyahan sa kanyang Biblia bro Jando ba i-search mo diyan sa internet di ba ang Latin Vulgate. Okay, at tingnan dito kung ano yung kasagutan sa tanong ni Brother John Ray. Search mo muna. Ito yung tanong. Where did William Tyndale copy this English translation of the Bible? Ito ang sagot. William Tyndale did not copy his English translation of the Bible from an existing English text. Instead, he translated the Bible directly from its original languages, Hebrew and Greek. Tyndale was proficient in these languages and was passionate about making the Bible accessible to the common people in their own language. Tyndale's translation work began with the New Testament and he completed it in 1526. 1526 niya na kompleto. So nag-start talaga yan si Tyndale 14th century. Century yan nag-start si Tyndale. So, nauna Latin Vulgate Katoliko. Kaya nga sabi ko kanina,
Isa kami sa tunay na iglesia kasi ang tunay na iglesia lamang ang makakapaglabas ng kanilang isinulat. O, next question. Ang punto ko kasi dyan, claim kasi kayo na kayo lang ang may gumawa, ang gumawa ng Biblia. O, sige bro, maliban sa amin bro, sino pa gumawa? Yung hindi pa buo ang Biblia ha, kasi sa 405 AD, yung Latin Vulgate, buo na siya eh. Buo na siya, meron na siyang Matthew to Revelation, meron na siya. Bigyan mo ako ng ng ibang taong nag-produce ng Biblia na wala doon sa New Testament, na wala doon sa Latin Vulgate. Bigyan mo ako. Tama yan, sinabi mo. Pero si William Tyndale nagsalin, hindi sa Latin Vulgate galing sa Greek, ati bro. Ay, Kaya bro. claim niyo, kayo lang nang gumawa ng Bro, Biblia. ito tanong ko bro ha. Ito tanong ko ulit ha. Ulitin ko tanong ko ha kasi mukhang hindi mo natuhog eh. Anong libro sa ginawa ni William Tyndale na Biblia na wala sa Latin Vulgate? Ano yon? Anong libro? Halimbawa, Mateo, Marcos, Lucas, anong libro sa Biblia ang ginawa ni William Tyndale na wala sa Latin Vulgate? Hindi ko alam kung ano, mayroon ba wala. Yun, sige. At least, napatunayan ko na, kumpleto na ang, sa 405 AD, kumpleto na, may Old Testament na, may New Testament pa. Ibig sabihin, hindi pa pinapanganak si William Tyndale sa mundo na kumpleto na ng Katolikong ilabas ang buong Biblia. Kaya wala nang idadagdag. Ang ginawa na lang ni William Tyndale, nag-translate na lang siya sa Biblia. Mas nauna pa ang Latin Vulgate doon. So, kumpleto na ang Biblia, hindi pa pinapanganak si William Tyndale. Next question. Kumpleto, tama ba? Nakumpleto yung Biblia ng Katoliko. Pero hindi sa Biblia ng Katoliko. Yeah, bro, next question na lang bro kasi nabutata ka na naman bro. Next question na lang. Hindi, tama naman eh. Kailangan eh, sasabihin ko yung gusto eh. Ngayon, huwag tayo ng ganun malayo eh. History kasi. Sige. Ito na lang bro, bro. Hello bro. Ito na lang. Kasi napakababaw naman ng dahilan na... Ay no, teka, wag mo sabihing mababaw bro. Dahil wala ka namang ibang naipakita na naglabas ng kumpletong Biblia maliban sa Katoliko. Yung gawa ni William Tyndale, hindi kumpleto yun. O next question ka na lang. Tsaka pinagbawal pa yun sa panahon nila Bojando. Yes. Bakit hindi pinagbawal yun? Ayan, next question ka na lang. Napatunayan ko na. Napakapatunayan, kaya next question ka na lang. Kalimutan ko lang yung binasa ko about sa history niyan kay Tyndale eh. Pero pinagbawal yan sa panahon na yan nung ginawa niya yan at tinugis pa yan si Tyndale eh. Tinugis. Nagtatago-tago yan. Tama, tinugis kasi ayaw ng... Kasi heretic. Tinugis. Heretic. Dali lang. Sige na. Next question na lang ulit. Brother Larry, next question naman kasi yung mga tanong mo na una na nabigyan na ng linaw. Sige, next question na naman ulit. Sige. Gusto mo next question. Next tayo. Sige. Yan talaga. Dapat banatan. Yan ang gusto ko. Pound for pound. Kung sa boxing pa, pound for pound. Sige, go. Tama. Yun bang gawain ba ng Kristiyano yung pagsasagawa ng Inquisition, bro? Okay, ito ang sagot. Yung Inquisition, ibig sabihin ng Inquisition is investigation. Yun ang meaning ng Inquisition. Iniimbestagahan ng Kristiyano yung mga heretic. Halimbawa, yung Albigensian heresy. Turo ng Albigensian heresy, marriage is wrong, free love and suicide are good. Turo yan ng Albigensian heresy. So pag na-trace ng Kristiyano na yan ang kanilang turo na marriage is wrong, mali ang pag-aasawa, free love and suicide are good. Pag na-trace nila yan, kanilang pagpupunahin. Bro, Ay, Bojando, Deuteronomy 1918, kung hindi ba yan biblical ang Inquisition? 1918 ang Deuteronomy sa English. Sige, ating basahin mo na yung request ni Brother John Reha na ibabasa sa atin. Ano yan, bro?
Deuteronomy? 1918. Oh, sige. Talaga yan, enable para ma-resolve ang isang pangyayari na kailangang matukoy. Inquisition yan. Ito. Basahin natin bro para makita ni Larry. Ayan. And the judges shall make diligent inquisition. And behold, if the witness be a false witness and hath testified falsely against his brother, 19, then shall ye do unto him as he hath thought to have done unto his brother, so shalt thou put the evil away from among you. So dito may word dito na inquisition. Yan, inquisition. Psalm 9:12. Psalm 9:12. Psalm chapter 9 verse 12, ito naman ang sinasabi. When he maketh inquisition for blood, he remembereth them, he forgetteth not the cry of the humble. So meron inquisition pa rin. O ngayon, papaliwanag ko na Brother Larry yung aming side, ano? Nagsagawa na inquisition o investigasyon ng Simbahang Katoliko. Pag na-trace nila yung ginagawa mong mali, sabi nila, itigil mo yan, magbago ka. Kung matigas ang ulo ng Albigenses sa kanilang paninindigan na free love and suicide talaga ang dapat gawin. Hindi yung yung magpapakasal kayo. Free love lang, free love, wag marriage is wrong. Pag kanila pinilit, ang gagawin ng Kristiyano, i-report sa gobyerno. So dadakpin ng gobyerno 'yon. Para imbestigahan ulit. Pag napatunayan ng gobyerno na sila nga ay guilty beyond reasonable doubt, sila na ay papatawan ng kaparusahan. Yung gobyerno ang magpapataw ng kaparusahan sa kanila. Kung merong 49 people na pinatay sa Inquisition, gobyerno ang nagsagawa dahil matitigas ang ulo nila. Next question. Actually bro, dyan din, no, para sa ikaalam lang ni Bro Larry, dahil nga sa Inquisition na ginawa ng simbahan, ang daming nailigtas na Kristiyano. Bakit Bro Larry? Kung babasahin mo ang history ng Inquisition, bakit pumasok ang simbahan sa Inquisition? No, tawag nga dyan Holy Inquisition, banal na pagtatanong. Yan po ang Inquisition, pagtatanong. Bakit? Dahil nung panahon nila, no, ang mga heretiko hindi man katulad ngayon, parang kayo lang, batikos lang ng batikos sa simbahan. No? Pinapalatangan nyo lang ang simbahan, ganyan lang kayo magpatikos. Noong panahon na yan, hindi naman ganyan ang mga heretiko Dahil ang mga heretiko sa noong unang panahon, maliban sa kumukontra sa simbahan, pumapasok sa mga kumbento, pinapapatay yung iba, tapos yung mga padre pinag-rape. Then, para malaman ng simbahan kung sino ang mga tao na, kasi hindi mo naman nagkaruhusga ng isang tao na napapanggap lang. Kaya magkaroon ng Inquisition. Yun yung Holy Inquisition, banal na pagtatanong para makita sino yung mga heretiko na gumagawa ng karumildumal. Kaya pumasok ang simbahan kasi ang daming nadadamay na tao na sa pamamagitan ng kalapastangan ng mga heretiko na yan. Ang dami ng tao na namamatay na nilulusob ng mga heretiko dahil ang mga heretiko noong unang panahon, sabi ko nga, hindi katulad ninyo na tumutulig sa lang sa simbahan dati, bumapatay. Kaya pumasok ang simbahan para makilala sino talaga yung mga heretiko na yan. At yun nga, sabi ni Morjando, na napatunayan na ng simbahan itong mga heretiko na to, ino-over yan sa gobyerno. Gobyerno ngayon ang nagsasaga kung ano yung magiging parusa nila. Sad to say, unang panahon, ang hatol ng mga estado noong unang panahon sa mga heretiko is yung kamatayan, torture. Nahahatulan yung iba, pero hindi simbahan ang gumagawa, ang gobyerno. Ang ginawa ng simbahan, inaalam lang kung sino yung mga heretiko. Yan ang istorya ng Inquisition, Bro Larry. At huwag mong tanungin kung biblical ba ang Inquisition. Biblical yan. Binasa na natin. Ano bang Inquisition? Pagtatanong. Kaya nga, nung ginawa ng simbahan, ang tinawag dyan, Holy Inquisition, banal na pagtatanong para hindi makaiwas yung mga heretiko sa tanong ng simbahan. Sige, Larry, next question. Ibig nyo sabihin, yung pinapatay noon,
walang kinalaman ng simbahan Katoliko. Babasahin ko bro. Babasahin ko bro ha, para makita mo yung ebidensya ha. Eto bro. Bakit sa Wikipedia? Hindi mo naman pwedeng itanggi yun, naka-record. Saan sa Wikipedia bro, saan sa Wikipedia sinasabi bro na ang simbahan ang pumapatay? Saan sa Wikipedia yon? At kung meron man, hindi yan lehitimo. No, kasi marami gumagana ng website sa Wikipedia na dahil sa paniniwala sa Katoliko, ginagamit nila yung mga website nila. So hindi lahat na nakabasa mo sa Wikipedia tama. Nagbasa ka ng mga tunay na history book like ang O'Brien. No? Ang libro ni O'Brien na talagang standard reference, ibig sabihin ng standard, ano yan, non-sectarian yan, walang pinapanigan yan. Isinasalay sa ilang ng author ng aklat kung ano ang nangyari ng panahon na kanyang ni-research. Sinasabi lang niya, walang halo pagdidepensa o something. Walang ganun. No, at hindi na nagsisinungaling mga standard reference kasi tanggap yan at ano ng gobyerno ito. So, dahil ka magbasa sa kayo na libro, dyan pinaliwanag ano talaga ang tunay na nangyari sa Inquisition. Walang kanila pa ng simbahan. Dahil ginawa ng simbahan, gunit na lang ang simbahan sa kaguluhan na nangyari para makilala sino talaga yung mga heretiko. Kasi nga, grabe ang mga heretiko noon bro, hindi katulad niyo na patikos sa simbahan. Noon talaga pumapasok sa mga establishmento, pumapatay, nagre-rape pa. Yan talaga ang katotohanan sa Inquisition. Sige Larry, next question. Sige, masyadong mahaba eh. Mahaba talagang katotohanan bro. Kaya nga naisulat sa history eh. Inamin niyo ba na kayo ang bayan ng Diyos? Kami ang bayan ng Diyos? When you say in the Old Testament ang bayan ng Diyos yung Israel. Babasahin ko ulit ha. Para may batayan, no? Sige ito. Ito sabi sa Ezekiel 20. Para malaman nyo na ang bayan ng Diyos is the Israel. Ezekiel 20 versikulo 9, ang sabi ay ganito. Ngunit hindi ko ito tinuloy upang ang pangalan ko'y hindi mapulaan ng mga karatig bansa ng Israel. Mga bansang ninanasa kong makakita sa gagawin kong pag-alis ng Israel sa Ehipto. Inalis ko sila roon at dinala sa ilang. Ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng Sabat para maalala nila na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. Ang bayan ng Diyos at tinutukoy sa lumang tipan ay ang Israel. Yun bro, next question. Yung bang mga hintil hindi pwede maging bayan ng Diyos. Yung mga hintil, dinagdag lang yun sa bayan ng Diyos. Next question. Dinagdag o hindi pwedeng tawagin bayan ng Diyos? Dinagdag bro. Pag sinabing dinagdag, natural, magiging bayan ng Diyos. Hindi sila bayan ng Diyos dati. Sila'y dinagdag para maging bahagi sa bayan ng Diyos. Yun bro. Di pwede rin ang mga hintil o ang hintil tawagin na bayan ng Diyos. Ganun yun. Dinagdag nga bro eh. Babasahin ko bro ha. Basahin ko ng talata ha. Para ikaw talaga, dapat talaga sa'yo. Bigyan talaga ng talata. Hindi naman lahat kailangan may talata eh. Pero gusto mo kasi na may talata eh. Ito 17. Roma 11:17. Ito ha, atin na simulan sa sa 14. Ito sa sa 13 na lang ko na lang magsisimula. Ito sa Numbers 13. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Ayan. Dahil ako'y apostol para sa inyo, ipinagmamalaki ko ang aking katungkulan. Ginagawa ko ito upang inggitin ng aking mga kababayang Hudiyo at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Kung ang pagtatakwil sa kanila ay naging daan upang ipagkasundo sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay.
Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. Kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo at ikaw na sanga ng olibong ligaw hintil yan, olibong ligaw, hintil yan, ang Tama. idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumasampalataya. Ngunit ikaw naman ay nananatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Kaya't huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinaghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghihinayangan niya? So, yan ang ebidensya, bro, na tayong mga hintil idinugtong lang sa bayan ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo. Next question. Ibig sabihin, yung sinabi mo kanina, ang sagot mo kanina na ang Israel ang tinutukoy na bayan ng Diyos. Tama yun, may Israel. Yes, bro, idinugtong lang tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, hindi sa mga Israelita, hindi sa kanilang aral, kundi kay Kristo. Next question. Pwede pakibasa yung Ikalawang Kronika 7:14. Ay, hindi pa bahagi ng bayan ng Diyos ang hintil yan, bro. Hindi pa bahagi. Wala naman ako sinabi na bahagi. Ay, Wala ako yan ang sinabi tanong mo kung eh. saan yan. Bro, yan ang premise mo eh. Pasensya ka na, yan ang premise mo eh. Idinugtong tayo dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung wala pa si Kristo nagpakita sa mundo, hindi kailanman nakadugtong ang hintil doon. Kaya next question. Sabi mo kasi, Babaguhin mo bayan, sabi mo kasi, bayan ng Diyos ang Israel. Yes, bro, sa lumang tipan, bro, ang bayan ng Diyos yung Israel. Kung meron mang hintil doon, bro, naninirahan sa Israel kasi ang Israel ang bayan ng Diyos. O tama, sinabi yung bayan ng Diyos ang Israel eh. Bakit di mo pwede, bakit hindi mo ba? Ako na lang magbabasa kung ayaw mo. Ako na lang. Sige, bro, pagbigyan na lang kita. Baka sabihin mo kasi na na pinag-iisahan kita eh. O sige. Ano 'yon? Ikalawang Kronika? Kasi sabi mo, kasi sa ngayon ka naman na Ano 'yan, bro? Ikalawang Kronika 7:14. 7:14. Ito basahin. Okay, no? Tingnan ko dito sa ko kung baka sakali out of context mo para matrace ko kaagad, no? Ikalawang Kronika 7:14. Yan, sige. Ang sabi ganito. Ito na, babasahin ko na. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba. Ito, Israel, tutukoy dito, bro. Dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan. Diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko ulit at pagpapalain ang kanilang lupain. So yan tumutukoy sa Israel, bro. Doon sa dating Biblia. Dating Biblia pa yan, bro. Ganun pa rin ang kahulugan yan. Yan tumutukoy sa Israel. Hindi, basahin mo. Parang natakot ka. Na? Basahin sa dating Biblia. Sige, babasahin ko ng dating Biblia para tayo. Lulukuhin pa kasi tayo eh. Sige, 7:14, eto na. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, Israel, bayan ng Diyos. Isra, bayan, El, Diyos. Yan ha? Hindi yan iglesia ng Diyos ha? Hoy, Mayroon bang... Hoy, ano yung to ha? Hindi yan iglesia ng Diyos. Yan ay bayan ng Diyos. Isra, bayan, El, Diyos. Hindi yan yung MCGI ha? Ulitin ko lang. Ating simulan sa 11 para magkaliwanagan. Ganito ganito tinapos ni Salomon ang bahay ng Panginoon. Yan. At ang bahay ng hari
at lahat na isinaloob ni Solomon gawin sa bahay ng Panginoon at sa kanyang sariling bahay ay nagkawakas ng mabuti. At ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa gabi at sinabi sa kanya, aking narinig ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakababahay na hainan. Sino maghahain doon? Israel. Kung aking sarhan ang langit na anupat, huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ng balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan, kung ang aking bayan na tinatawag sa mamamagitan ng aking pangalan, yan, Israel, ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Bakit? Kasi na panahong ito, nasabihin ito, nakagawa na ng masama ang Israel Aking ang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. O yan. So yan tumutukoy sa Israel, bro. Next question. 18. Nasa 18. Ito. Aking ang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian ayon sa aking itinipan kay David na iyong ama. Ang tinutukoy pala rito, ang kinikilalang ama si David, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki na magpupuno sa Israel. So napakaliwanag, ang bayan ng Diyos na tinutukoy sa talatang yan ay ang Israel. Next question. Tama ka. Sabi mo, Israel, ang bayan ng Diyos. Ngayon, ang nakasulat kasi dyan, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, sabi mo, bayan, Israel. Israel. Halimbawa, palitan natin, kung ang aking Israel ay tinatawag sa aking pangalan at magpakumbaba, ibig sabihin, yung bayan ng Diyos, yung Israel, kung Israel yan na ang Old Testament, sinasabi mo, ay dapat tinatawag sa pangalan ng Diyos ang bayan na yan. Tapos, kayo naman, kiniklaim no, kayo ang tatag ng Diyos. Tapos sabi mo, Israel ang bayan ng Diyos. Ano ba pangalan ng Diyos? Ano ba ginagamit ng mga apostol para ang bayan ng Diyos ay tawagin sa pangalan ng Diyos? Ay hindi. Yung bayan nga bro, yun na nga ang Israel mismo. Yung Israel mismo, yun na ang bayan ng Diyos. Tinagalog ko lang Hebrew yun Isra, bayan. El, Diyos. Kaya sila Israel kasi bayan ng Diyos. Tinagalog lang na. Oo. Tama na. Pagbibigyan na yun na nga. Sila ang bayan ng Diyos. Yung Israel. Yung bayan nga, tatawagin sa pangalan ng Diyos ang bayan. Yun na nga. Yun na nga bro, tinawag na. Yung palang pangalang Israel, bayan ng Diyos, yun na, tinawag na siya. Tinawag siyang bayan ng Diyos sa pangalan niya, bayan ng Diyos, Israel, yun na nga. Hindi mo naiintindihan Ay hindi, alam ko yung gusto mong tumbukin Alam ko yung gusto mong tumbukin, kaso nga lang out of context. Kaya hindi mo ako mailalagay sa out of context na natutunan mo kay Eli Soriano. Out of context yan Lalagay mo dyan, bayan ng Diyos, iglesia ng Diyos. Sige, i-translate mo nga ang Hebrew, yung iglesia ng Diyos sa Hebrew kung Israel ba lalabas. Ang bayan ng Diyos. Bro, hindi. Kung isi-search ko dito bro, is the Hebrew translation of Church of God is Israel. Tingin mo ba tama sagot mo? Ang bayan ng Diyos tatawagin sa pangalan niya. Yun na nga, tinawag na nga bro, Israel. Tinawag na nga, Israel. Yun bang Israel, pangalan ng Diyos yan? Yung L, yun ang pangalan ng Diyos, L. Yung buo, pangalan hindi, ng Diyos. Yun na nga bro, L, lema sa Baktani, yun na nga. L. Dapat ang pangalan, Iglesia ng Israel. Mali. Hindi Iglesia Mali ng Diyos. bro, sige bro. Saang talata sa Lumang Tipan? Mababasa.
ang iglesia ng Diyos sa lumang tipan? Bigyan mo ako. Wala kang mababasa. O, di mali nga yung ano nyo eh. Mali nga yung unawa nyo. Wala kang mababasa dyan. Yun na nga, kasi mali unawa nyo. Ang nasa lumang tipan, bro, Israel. Hula yan, bro. Hula yan. Hindi yan hula. Nagkasala na eh. Basahin ko ha. Inan nyo, sinungaling talaga tong taong ito. Nagkasala na nga eh. 11. Balikan ko ha. Oh, yan. 11. Anong kinalaman? Ganito tinapos ni Solomon ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at lahat ng isanaloob ni Solomon gawin sa bahay ng Panginoon at sa kanyang sariling bahay ay nagkawakas ng mabuti. At ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa gabi. Literal to ha. Literal to. Nagpakita kay Solomon sa gabi. At sinabi sa kanya, aking narinig ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan. Bakit? Diyan sila maghahain ng kanilang alay. Pagsambayan, lugar ng pagsamba. Kung aking sarhan ang langit ng anupat, huwag magkaroon ng ulan. O kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain. O kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. Ito'y literal. Literal ito. Hindi to hula. Ano ka ba? Kung ang aking bayan na tinatawag sa mamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Ang bayan ng Diyos nang sabihin ito nagkasala na doon pa lang sa ilang. Hindi ito hula. Uulitin ko sa'yo. Hindi yan hula. Aktual na nangyari yan. Yan, hula yan. Yung binasa mo hindi nga hula. Ibig ko bang sabihin? Teka. Bro, Lare, tumutol ka eh. Bro, Lare, tumutol ka eh. Dahil tumutol ka, tatanungin kita. Nang isulat ang ikalawang Kronika 7:14, hindi ba nagkakasala ang Israel? Sagot. Bro, wala sa ano yung tanong mo eh. Kasi hindi, napakaliwanag ang tanong, bro. Bro, wag mo kaming paikutin sa out of context si Soriano. Alam ko yung out of context si Soriano eh. Hindi mo ko mapapaikot dyan. Kaya sagutin mo ang aking tanong for clarification. Nang isulat ang ikalawang Kronika 7:14, hindi pa ba nagkakasala ang Israel? Magkasala na. Yun. Tama. Tama nga. Hindi yan hula. Nagkasala na nga eh. Ang binasa mo kasi bahay. Parang wala ka na sa sarili. Yun na nga. Nagkasala na nga. Yan na nga bro. Nagkasala na bro. Tama. Iba yung bayan. Iba yung... Ay mali ka. Wala ka na sa sarili. Di mo na ay mali ka. Ang tanong ko tungkol sa bahay. Yung bahay ng Panginoon na tinutukoy dyan, yan yung templo. Kung saan sila maghahain ng kanilang alay. Ang bayan at bahay, magkaiba yan. Ngayon, kung yan ang interpretasyon mo, nasa sayo na yan. Pero mo pinaghalo mo yung bahay at saka yung bayan? Hindi. Ito bro, maliwanag yung ano eh. Yung bahay ng Panginoon, makinig ka. Yung bahay ng Panginoon na binabasa ko rito, yun ay tumutukoy sa lugar kung saan sila maghahain. Yun na? Bahay ng Panginoon, bahay ng Nananginan. Tumahimik ka muna. Okay? Templo na ginawa ni Tumahimik ka muna. Tumahimik ka muna din. Alam ko yung binabasa ka. Ako yung nagbabasa rito eh. Ayan na. Yun nga. Babasahin ko ulit ha. Para maliwanagan tayo ating basahin sa ang salita ng Diyos kasi mas malinaw sa salita ng Diyos eh. Eto, basahin natin ha. Nang matapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo. Yan ang bahay ng Panginoon. Tinutukoy dyan yung templo. Ang templo ng Panginoon. Yan yung sinasabing bahay ng Panginoon. Yung templo. Tumahimik ka dyan. Makinig ka. Makinig ka. Makinig ka. I-mute kita. Mute nga muna kita. Ang ingay mo eh. Nagbabasa ako dito eh. Pinapakita ko sa mga taong sinungaling ka talaga eh. Ito. Hinanin niyo mga kapuntos ha. Sabi niya iba ang bahay, iba ang bayan. Yun nga sabi ko, di ba? Ang bayan, ang Israel. Yung bahay ng Panginoon, yun yung lugar kung saan maghahain ng alay. Ito na nga. Nang matapos si Solomon
ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo. Natapos niya ang lahat ng binalak niya para rito. Next. At isang gabi, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, narinig ko ang panalangin mo at pinili ko ang templong ito. Templo ha, templo, yung bahay ng Panginoon, templo yan, na lugar para pag-alayan ng mga handog. Yung sinabi ko kanina, di ba? Ang bahay ng Panginoon, yun yung lugar kung saan maghahain. Maghahain. Yan nga. Basta ang dating Biblia ginagamit nyo, binabaluktot nyo kasi. Para maunawaan nyo ang dating Biblia, magbasa kayo ng ibang bersyon ng Tagalog. Para maunawaan nyo, binabaluktot nyo kasi. O, tuloy natin ha. 13. Halimbawang hindi ko paulanin, o kaya na may magpadala ako ng mga balang sa lupa na nakakain ng mga tanim, o magpadala ako ng salot sa aking mga mamamayan, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag na to tinawag na to, Exodo pa lang tinawag na past tense sasabihin mo hula, tinawag na yan Exodo pa lang, tinawag na ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasalanan. Ginagawa, past tense nga ginagawa. Yan kung tinanong kanina nang isulat ba ikalawang Kronika 7:14, hindi pa ba nagkakasala ang Israel? Sabi mo, nagkasala na. Ayun na nga, Israel nga. Hindi yung iglesia ng Diyos na sinasabi yung iglesia ng Diyos sa Corinto, iglesia ng Diyos sa Thessalonica. Mali yun. Mali. Ang bayan ng Diyos dyan, Israel. Hindi yung iglesia ng Diyos. Kayo talaga mga nagpapaniwala kayo sa sa private interpretation ni Soriano tingnan na. Alas 10:18 na. Balik ka na lang ulit ngayong Martes ng gabi. Dahil alas 10:18 na, Badlare. Yan ang kuwan kasi, hindi mo kayang tanggapin yung totoo. Nanatili ka kasi sa kadiliman Kaya, ay nako brother, wag ka magpatutsada. Alam ko ang estilo nyo, binabaluktot nyo. Tingnan ninyo ha, yung Roma 12:9, sa turo ni Eli Soriano, makisanib kayo sa mabuti. Ang interpretation ni Soriano dyan, tingnan nyo yung ginagawa ng MCGI, meron silang libreng pakain. Meron silang mga bahay ampunan. Meron silang home for the aged. Gumagawa ng mabuti. Makisanib kayo sa amin. Yun ang kanyang interpretation dyan. Yan tanong, yan ba talaga ang meaning ng Roma 12:9? Basahin natin. Pakita ko sa inyo na mali ang tinuturo ng dating daan. Ito. Roma 12:9. Tingnan nyo anong nakalagay dito. Sabi sa ibang salin ng Biblia, magmahalan kayo ng tapat. Iwasan nyo ang masama at laging gawin ng mabuti. Yung pala ang meaning nun. Laging gawin ng mabuti. Dahil sinasabi sa ang dating Biblia, makisanib kayo sa mabuti. Binabaluktot. Ginagawa nila na makisanib. Literal na sumanib ka. Maling-mali yung turo ninyo Zacarias 8:7, kayo ba yan? Hindi kayo yan. Malakias 1:11, kayo ba yan? Hindi kayo yan. Jeremiah 30:19, kayo ba yan? Hindi kayo yan. Pero pag kayo magpaliwanag, kayo yan. Hindi ba? Yan ang sinasabi ko Pag sila nag-interpret ng Biblia, talagang minamali nila. Tatawagin sa kanyang pangalan. Sabi nila, iglesia ng Diyos. Mali! Tinawag sila, Israel nga Israel. Yun na, bayan ng Diyos, Israel. Tapos sasabihin nyo, hindi yan Israel, iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos. At sino naman ang nagsabi na yung iglesia ng Diyos, pangalan yun? Hindi pangalan yun. Adjective yun, identification yun Adjective yun Ang pangalan ng Diyos, biblically, Yahweh. Di dapat Yahweh ang pangalan niyo. Kung natawagin kayo sa pangalan ni Yahweh, dapat nag-Yahweh kayo. Iglesia ng Yahweh na lang sa anak niyo. Babaluktutin. Alam ko ang mga out of context interpretation ni Eliseo Soriano. Dahil sinasabi ko noon pa, paborito ko programa ang dating daan noon.
Kaya napapakinggan ko paano siya magturo. At nakita ko kung ano ang mali sa kanyang turo. Kaya kung gagamitin mo ang mga pagsisinsay ni Soriano, kakawawain kita rito. Alam kong out of context, pinipilit mo pa na tama. Out of context nga eh. Yun mo, hindi ka makasagot ng diretso. Pag tinanong ka na, uulitin ko sa iyo, Brother Larry, kabisado ko kung paano magturo si Eli Soriano, kabisado ko kung paano niya baluktutin ang mga talata. Gaya ng makisanib kayo sa mabuti, alam ko kung paano niya baluktutin yan. Ha? Yung sabi na, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yun daw, lumalabas sa kanyang bibig, gagawin ng talata na, ang alagad ng Diyos ay magsasalita ng salita ng Diyos. So yung nagsabi ng ibabaw ng aking iglesia, hindi si Kristo nagsabi nun, yung Ama. Kalukuhan yung turo ninyo ng Ama. O bababa ako pa yung lulukuhin ninyo? Hindi kami yung tunay na iglesia. Umanib lang kami. Paano? Nagbasa? Paano kayo umanib? Sinong obispo tumanggap sa inyo? Saan kayong chapter umanib? Ikalawang Korinto 1:1. Kung ganon, kilala nyo ba kung sino ang obispo doon ng Iglesia ng Diyos? Hindi nyo kilala si Mantalos. Kaya wag mo kung pagluluko-lukuin dyan, Larry. Kung gusto mo, 10:22 na, bumalik ka ngayong Martes ng gabi, magkasubukan ulit tayo. Yan ha. Kung gusto mo makabalik ulit, mag-comment ka lang ulit. Mapansin ni Ate Edna, bigyan kita ng link sa Zoom kasi 10:22 na. Hirap naman mag-overtime kami para lang sa iyo, ano? Martes lang kasi tomorrow, Linggo is testimony night. Hindi yan pwede talakayan. Hindi pwede kami talakayan sa Linggo. Then sa Monday, wala kaming live. Sa Tuesday night, balik ka. Mag-live kami. Ipakita mo lahat ng galing mo. Yung mga out of context mo ni Soriano, alam ko na yan. Binabalak mo pa lang, alam ko na eh. Kaya nga kita hindi ka nga nakakausad eh. Kasi binubunggo ko na. Unang tirang pa lang binubunggo ko na. Bakit? Alam ko kung paano magpaliwanag sa talatang yan. Alam ko, kabisado ko yan. Kaya pasensya ka na. Hindi ka makakalusot. Paborito ko programa ang Dating Daan. Ngayon sinabi ko dati, idol ko si Soriano. Kaya alam ko kung paano siya magturo. At alam ko kung out of context ba ang kanyang turo. Kaya kung gusto mo, balik ka na lang ng Martes ng gabi. Sige, atin ang ibigay sa mga kasama para sa kanilang pasasalamat. Ating unahin, Brother John Ray. Brother John Ray? Yes, yun. Maraming salamat, Bro Larry. No? Alam namin na mahirap talaga sa iyo maunawaan ng katotohanan. No? Lalong-lalo na ang napakinggan mo ay purong kamalian. So, mahirap talaga yan ibalik, Bro Larry, sa katotohanan. Maliban na lamang kung ang banal na Espiritu Santo mismo ang hihipo sa iyo para maunawaan ang mga bagay na to. Pero need mo mapakumbaba, Bro Larry, para pakinggan ka ng banal na Espiritu, no? Naway tanggapin mo. Nakita mo naman paano ka nasupalpal kanina. Pag-isipan mo, Bro Larry, no, pag-isipan mo ng maigi yung mga sagot namin dahil nakailang tanong ka ngayon, lahat nabigyan namin ng linaw, ayaw mo lang tanggapin. No? So, naway sa pagbalik mo sa susunod, mag-ano ka ng mga tanong na pinalilituhan mo, wag mong ipagpilitan yung aral nyo dahil malinaw yan, no? Sa YouTube, si Soriano mismo, sinabi niya na hindi kami ang true church. Ba't ka mananatili sa hindi true church? Nakianib lang kami. Sinong tumanggap sa inyo? Kung nakianib lang kayo. No? Yan ang mga pananalita ni Soriano eh. Hindi kami ang true church, nakianib lang kami. Sinong tumanggap sa inyo kung talagang nakianib lang kayo? Ano yun, nakianib lang kayo without tumanggap? Mali yun, no? Huwag kayong maniwala sa mga ganyan. Yun ang hiling ko sa iyo, Bro Larry, na may mabuksan ang isip mo, no? Maliwanagan ka sa mga sagot namin, pwede mo man balikan, no? About dun sa baptism, kung gusto mo talaga ng one-on-one na talakayan, na gusto mo mayroon kang time, handa kami umarap, sino man ang gusto mo, no? Magsabi ka lang,
para ma-set yung oras at panahon para hindi lumabas na bias. Kasi tingin mo kasi kami lang nagsasalita, abay natural, programa namin yun, taga-tanong ka lang, hindi ka naman nakipagtalakayan o nakipagdebate, maliban na lang kung nakipagdebate ka. But hindi pwede ikaw ang mag-control sa amin. No? Kasi trabaho mo lang talaga magtanong. Ngayon, kumontra ka, so need ka naming tanongin sa kinontra mo, nasa amin yun kung papahintuin ka na namin dahil di naman namin kinakailangan ng paliwanag mo. Dahil kami nga ang sumasagot. No? So, kung gusto mo talaga na may oras, mag-ano ka, makipag-schedule ka sa amin. Kahit sino sa amin. Sabihin mo lang na gusto ko si Rosando na one-on-one para mabigyan ako ng oras. Yun. Para makapagsalita ka, no? Hindi sa ganito na tanungan portion tapos magre-request ka ng mahaba na ayaw kang barahin ka, hindi nga namin inahayaan na magsalita ka lang ng magsalita na wala namang katuturan. No? Kasi dapat lang talaga magtanong ka. So, yun bro Larry, no? Naway natauhan ka sa mga katotoo ni Bro Jando sa'yo. Kita-kita naman na yung sa'yo base lang sa sinabi ni Soriano at hindi sa kung ano talaga ang katotohanan, Bro Larry. So naway natuto ka ngayong gabi na ito. So yun mga kapuntos, medyo lumagpas tayo ng oras dahil nga sa medyo uminit na talakayan, no? Or sagutan ni Bro Jando at ni Bro Larry. Ako rin, nakisawasaw na rin ako kanina, konti, saglit. Pero gayon pa man, salamat pa rin sa Diyos, no? Sa kanya palatang papuri dahil napag-usapan uli ang kaniyang salita, no? At naway natuto rin kayo mga kapuntos doon sa mga sagot namin. God bless all. Okay. It's a fan stronger than the button. I don't know. Yung po mga kapuntos, gaya na sinasabi ko po sa inyo, kung gamitin man ni Larry Silva yung mga turo ni Soriano, hindi siya uubra. Kasi alam ko yung yung out of context nun eh. Kaya kung papayag si Larry Silva, sana naman sa next time, pagbalik niya, pag-usapan namin yung mga maling turo ni Soriano kung papayag siya. No? Marami akong napatunayan ko na maling turo. Kalahin mo si Cleopas ginagawang sinungaling para lang mapatunayan si Soriano ang tama. Sabi ni Cleopas na buhat pa noon, 3 araw na ngayon buhat nang mangyari ito. Sabi ni ay mali si Cleopas dyan, tama si Soriano. Yan. Yung kaibigan ko pala, member pala ng MCGI. Sinabi ko sa kanya, best, wag mong haluan ng religious boundary yung ating pagkakaibigan ha, dahil hindi maganda. Catholic faith defender ako, tapos MCGI ka, wag mong haluan ng yung pagiging magkaibigan natin. Yan yung best friend ko sa high school pa ako, no. Pagiging magkaibigan natin, intact na yon. Wag nating haluan ng religious. Kaya nga pag about sa Bible, ayaw kong sumagot eh. Huwag tayong mag-usap about religious concept dahil baka magkasalungatan tayo. Yun ang magiging mitsa na magiba yung ating pagkakaibigan ng dahil lamang dyan sa mga turo. Okay? So, atin naman ibigay kay Brother Angel Santos sa kanyang pasasalamat, Brother Angel. Yes, sa Diyos lahat ng papuri at pasasalamat, no? So, Brad Larry, kung mukhang nawala na siya, pero kung nakikinig ka, sa susunod, kung gusto mo na may oras, yung may proseso at may oras, so, susunod, pwede yung sinatawag namin ditong talakayan, no? So, may oras ka magtanong, tapos may oras yung pagsagot, naka-timing yon. So, sigurado makakasagot ka ng sabihin mo, talakayan, or formal debate naman, ganun din yon na may mga oras talaga, may time ka sumagot, may time ka magtanong, naka-oras po yon, malinaw po yon, yon. Sa susunod, ganun na lang gawin mo, Bro Larry, it's either debate or talakayan para mas makakasagot ka na sinasabi mong
dapat pagbigyan ka, no? So open po lahat po ng mga protestante o nagsulputang sekta na subukin, no, ang mga Catholic faith defender dito. Open po kayo. Ito po yung religious debate lang, no? Walang personalan nito. At ito po yung pag-aaral ng salita ng Diyos ng katotohanan, no? Yung katotohanan po talaga ang iiral dito at laging dapat may batayan. At muli, don't forget to share this channel at lahat ng mga channel po ng ating mga kapatiran, no? Mga Team Maria. At sabi nga na ating Panginoon Kristo, marami pa aanihin ko, konti manggagawa. So pag nagsishare ka pala, at sabi din ng Daniel, no, chapter 12 verse 3, pag isinishare mo to, ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning daw sa kalangitan. So share lang kayo ng share, 171,000 na, no, yung subscriber. So doon yung mga pa isa-isa yung mga willing, kahit isa lang mabalik natin. Every 2 to 3 days 1,000 ang nadadagdag na subscriber. So sa every 2 days or 3 days na 1,000, kahit isa lang ang maibalik natin doon, laksalak sang anghel, no, ang nagdiriwang sa langit. So tuloy-tuloy lang ang pag-share po at pabaon ng ebanghelyo natin, no, napakaganda ng ebanghelyo natin. Pabaon po, tandaan po natin, no, tinawag tayo mga makasalanan, no. Tinawag tayo mga makasalanan ng Jesus para tayo gawing banal na katulad niya. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Sabi ito ni Larry Silva sa comment section, nakakatuwa kayo, paano ako matuto sa maling turo? Kanina pa nga kita tinatanong kung maliban sa bautismo, anong ibang seremonya? Hindi ka nga makasagot, hindi ba? Kumontra ka sa sagot ni John Ray na iba't ibang uri ang bautismo, napatunayan naman kanina. Kaya wag ka na sipag matigas eh. At saka announcement ko pala, no? Huwag kayong basta-basta mag-message sa mga Facebook accounts na gumagamit ng Darwin Gitgano. Kasi maraming nagpapanggap na si Father Darwin para pagpirahan kayo. Ayan, mag-ingat kayo dyan, ha? Si Father Darwin, nagkikipag-chat lang yan sa mga kakilala niya. Pag hindi kayo personal niyang kilala, tapos nag-message kayo at nag-reply, ingat kayo dyan. Hindi si Father Darwin yan, ano? Kami ang magdideklara kung siya ba o hindi ang kachat nyo. Pag may nag-chat sa inyo na Darwin Gitgano, ipaalam nyo yan kay Ate Edna, ipaalam nyo yan sa amin, at kami ang magko-confirm kung si Padre ba yan o hindi. Pangalawang announcement. Ngayon darating na January 29, magkakaroon po ng talakayan doon sa Tagbilaran kung saan maghaharap si Brother Kaloy Abuyabor at saka si Brother Rayan Fuentes sa isang talakay. Hindi ko alam kung ano yung kanilang tema na pagdidebatihan. Magaganap po na debate ay sa wikang Bisaya. Kasi nasa Visayan region tayo, so wikang Bisaya ang gagamiting lingwahe. Pagkatapos niyan, Father Darwin versus Archie Añedes. Papaalam ko yan kasi si Archie Añedes kasi gumagawa ng live na umaatras daw si Father Darwin Gitgano. Totoo yun. Bro. Yes. Ang link ka. Okay. Ano yan? Magla-live ako. Tapos magre-record si Joseph for high definition copy. Yung aking live, hindi yun high definition eh. So magkakaroon siya ng high definition pagkatapos ng debate kung saan yon ay record ni Brother Joseph Bitangkol. Ay, ni ano pala, Joseph Edusma. Ba't ba naging Bitangkol yun? Artista yung Bitangkol. Sa ano bro, sa mismong live mismo yung ano bro, para maka-ano rin ako sa naturang debate. Pwede natin i-live sa YouTube tsaka sa Facebook kung malakas ang signal ng internet. Para makakover din ako kasi marami nagtatanong talaga kung meron pa bang debate si Father Darwin? Marami nagtatanong sa ano ko. Bisaya po yan ay, papaalam ko lang baka magring si Tagalog. Yan ay Bisaya po. Gagawa na lang po ng siguro ng komentary ni Brother John Ray, ni Aljan, ni Romel, Brother Wendell para maunawaan nyo po yung naganap na debate. Ano pang announcement ko mukhang eto pala.
Brother Junri, binibigyan ng pahintulot ni Father Darwin na talakayin yung Godhead literal laban sa mga nag-ano, pero hindi siya debate form. Ganito lang yun. Magpapaliwanag yung side ng ng kumukontra. Tapos maigyan mo para talaga mapag-usapan yan in public kasi ang daming ba't daw. Yun na nga. Pinaliwanag ko kay Father Darwin, bro. Pinaliwanag ko sa kanya na hindi naman magdidebate si John Ray at si Jong. Ang mangyayari lang ganito, papaliwanag si Jong ba't ganun ang kanilang stand. And then pagkatapos tatanong si Brother John Ray. Ang gagawin lang ganito, magbabasa ng mga Catholic book with imprimatur ni Helobstadt, ika-confirm lang. Pag merong nabasa na libro pabor sa atin, tapos ayaw i-agree ng kumukontra, ibig sabihin may ebidensya tayo, ayaw niya tanggapin. So doon makikita na yung mga pinahayag niya, lahat ng basura yon. Yan sabi ni Father Darwin. Labasan lang. Babasa naman siya ng aklat naman. Ang aklat naman na patunayan niya hindi literal, and then ika-confirm ni John Ray kung sang-ayon ba siya doon sa naturang aklat. Kailangan lang babasahin lahat with imprimatur and nihil obstat para mapatunayan na nasa official na turo ang sinasabi. Kung pa si Darwin, ganyan. So, si Danny Cugtas naman, naghahamon Danny Cugtas, pero ang gusto niya, MBB only. Kung gusto niya MBB only, siya lang ang mag-MBB only. Pero tayo, hindi. Labasan ng ebidensya para may pakita talaga na ang punto por punto ay nasa official na turo. Yun ang reason. Okay? Pinapaalam ko yan. Kasi doon sa mga naghahamon na takot daw sa Godhead literal, hindi. Tinatanggap na. Magpaliwanag lang kayo. Tapos tatanungin kayo ni Brother John Ray, babasahin yung mga dokumento kung agree ba kayo o hindi. Once hindi kayo nag-agree, talo na kayo. Kasi may ebidensya, yun lang tanggapin. Yun lang. Okay? So, salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa ngayon. Doon kay Larry Silva na again, di naman sa sa pagpapatutsada, pero talagang natalo siya sa talakayang ito ngayong gabi. Kukontra-kontra, tanungin mo, wala namang mapaliwanag maibigay. Yun, at least nang ibabaw ang katotohanan dito sa punto por punto. Abangan nyo po yan, bago muli babalik ni Larry Silva ngayon darating na Martes ng gabi, kung may lakas pa siya ng loob na bumalik. Okay, maraming salamat po sa inyo at kailangan na po natin na mag-closing prayer. Okay, salamat po sa lahat. Ngayon lang po ako nakabalik from Davao, And then, okay naman, maraming nanonood doon ng punto por punto, dami nagpa-picture, maraming subscriber ng punto por punto doon. At kahit ako'y naglalakad lang, tinatawag talaga ang pangalan ko. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po and bye-bye.